Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, sa lahat po ng mga nakikinig sa ating 8 p.m. Daily Devotion. Kumusta po kayo? I hope and pray tayo pong lahat ay nasa maayos na kalagayan. Despite po sa tuloy-tuloy na pag-ulan dyan po sa Manila, may God's glory and grace be with you kahit medyo mahirap po yung ating sitwasyon. And salamat po sa Panginoon at for this time na tayo po ulit ay magkakaroon ng sharing for our 10-minute devotion. So, bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Heavenly Father, Lord, maraming salamat po sa mga oras pong ito na kami po ay muling mag-aaral po ng inyong salita. Thank you, Lord, na sa opportunity na we are very free to share your word. We are very free to discuss it. And marinig po ito ng mas maraming mga tao. Kayo po manguna, Panginoon, sa gawain pong ito. Ako lamang po ay gawin yung instrumento. Salihan niyo po ang panalangin na ito sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. So, for my 10-minute devotion po, gusto ko pong i-discuss yung 1 Corinthians chapter 2, verses 1 to 5. So, sabi po dito, "When I came to you, brothers, I did not come with eloquence or superior wisdom as I proclaimed to you the testimony about God. For I resolved to know nothing while I was with you except Jesus Christ and Him crucified. I came to you in weakness and fear, and with much trembling. My message and my preaching were not with wise and persuasive words, but with a demonstration of the Spirit's power, so that your faith might not rest on men's wisdom, but on God's power." So, ito po, sumulat po si Paul sa mga taga-Korinto. And gusto ko pong mabigyan dito ng emphasis yung ginawa po ni Paul na pag-recognize po niya na siya po ay sumulat sa mga taga-Korinto or not because to impress them sa galing niya sa talino niya, sa galing niyang pagsasalita, or sa anuman pong mga kakayahan niya. Instead, nag-focus po siya, na-recognize po niya yung isa sa pinakamahalagang bagay kung bakit niya po ginagawa ang mga ito. Ito po ay upang ipalaganap ang si Jesucristo at ang kanyang crucifixion. So, si Paul po, naunawaan po niya yung pinakamahalagang bagay na kung yung mga tao po maniniwala because of him, because of his ability to speak or to impress the people of Corinth, yung faith nila is mapupunta sa kanya. Pero, ang pinakamahalaga po is yung faith ng mga tao is ma-build or ma-establish po kay Jesus Christ. Kasi, that will have a long and lasting foundation. Na yung faith po ng mga tao ay kay Jesus Christ ay hindi po sa Kanya. Because He is just human. So, sometimes, diba, tayong mga tao po kasi, we rely on our, especially when we share the gospel, we rely on our kakayahan po natin, speaking ability natin. But, dito po, minention din po ni Paul, na-recognize niya po na yung work ng Spirit, yung power of the Spirit, na humarap po siya sa mga taong ito, not because of his ability, but because of the power of the Spirit. So, yung message alone, Jesus Christ and His crucifixion and the work of the Spirit, that's enough po to convince these people to put their trust not on Him, but to the very foundation bakit niya po ginagawa yun, and that is through Jesus Christ. Paul even acknowledged
His weakness. Sabi niya po, He said, I came in weakness, fear, and trembling. Yet God still worked through Him. So, napakagandang reminder po niya na even us, through our weakest point, through our weakness, ang Diyos po hindi po siya nag-stop kumilos sa atin. So, kahit po yung kahinaan natin, ginagamit po yan ng Panginoon para sa kaharian niya. The cross reminds us that God's power doesn't always, hindi po siya worldly na kalakasan. Sometimes, yung kahinaan, yan po yung nagiging way, ayan po yung ginagamit ng Panginoon para makita natin yung salvation, para makita natin yung kanyang pag-ibig, yung para makita natin yung kanyang sacrifice. So yun po yung 2 points na ang ganda po sa Bible verses na ito, na for us people just like Paul, to share the gospel to other people with the purpose na makilala nila si Jesus Christ, and not our ability to speak or to share. Kumbaga, tayo po ay instrumento lamang, at ang focus natin is yung message, to share the gospel, to share the good news. And also at the same time, recognizing our weaknesses, that even on our weakest days, God is using and will be using us for His greater glory. So, yun po, di ba? Napakagandang reminder po siya na God will use kahit sino man po sa atin, even sa kahinaan natin, for His greater glory. So, yun po. Salamat po sa pakikinig. Bago po tayo matapos, tayo po muna ay manalangin. Heavenly Father, Lord, maraming salamat po sa Bible verses na shinare mo po sa amin ngayon. Thank you, Lord, for reminding us that sharing the word, sharing the good news, Panginoon, should focus solely kay Jesus Christ at sa kanyang salvation. And kami po, gagamitin mo lamang kami bilang instrumento, pero hindi mo kami, Panginoon, hinayaan, because the Spirit, the power of the Spirit will work on us. And yun po ang gagabay sa amin to share these words. And yung mga taong makikinig, Panginoon, ikaw po ang kanilang hahanapin. Ang kanilang faith po ay mapupunta sa inyo, and not on human strength or any human speaker, Panginoon. And Lord, salamat po sa pag-remind po sa amin na even, Panginoon, sa aming kahinaan, ikaw ay kumikilos sa aming buhay. Ginagamit mo po ito, Panginoon, para sa iyong kadakilaan. Let us be reminded, Panginoon, not to focus on our inabilities, and let us be reminded, Panginoon, na kahit kami po ay mahina, physical, emotional, pero Panginoon, knowing na kayo po ay nasa amin, it should be enough. Your power, your love, your presence, Panginoon, sa buhay namin should be enough for us to move on, to continue with our life, to continue sharing your word, Panginoon, and to continue being the salt and light of this world. Salamat, Panginoon, for always reminding us. Thank you for being our the pastor, Panginoon, na lagi mo pa kaming ginagabayan. Thank you for the Holy Spirit na
Siya po ang nagbibigay sa amin ng discernment to walk in this life, Panginoon. Thank you, Lord, for all the people na nakikinig po, nakikibahagi po sa aming gawain. Patuloy niyo po silang ingatan, Panginoon. And we also pray na humupa na po ang pag-ulan. Gabayan niyo po, Panginoon, at maging safe ang aming mga kapatiran, Panginoon, at yung mga taong nangangailangan po ng iyong tulong, Panginoon. Kayo po ang kanilang maging kalakasan. Thank you, Lord. Seal this prayer. In Jesus' name we pray. Amen. Amen and amen. Thank you po for listening. God bless us all po. Kingdom blessings.